Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Baste, yung mga abogado ni Baste, nag-file ng kaso sa Office of the Ombudsman, Mindanao, laban mga kababayan sa mga officials ng ating gobyerno na responsible sa pag-deliver kay Digong sa dahig. Yan Kani-kanina lang ito mga kababayan. Developing story, Baste, Sos, Boying, John Vic, and several others over Rodi transfer. Yan yung mga abogado nila. Kidnapping daw, pinanindigan na nila. Yung kanilang narrative, sabi dito, Davao City Mayor Sebastian Baste, through his lawyer, filed kidnapping and other criminal complaints before the Office of the Ombudsman against several cabinet officials, police generals, a prosecutor, and John Doe over the alleged illegal arrest of former President Rodrigo Duterte. Wow. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Karapatan yan po ng anak ni Digong, ni Baste. Yan ang paniwala niya. O di maganda na to. Final na niya yung kaso para yung concerned agency ng gobyerno, tulad po ng ombudsman, once and for all po, madesisyonan mga kababayan. Di ba? So sabi dito sa balita mga kababayan ng Abogado News, the charges include kidnapping and arbitrary detention among other crimes. The complaint alleges that the officials were involved in the alleged kidnapping or surrender of Duterte to the International Criminal Court on March 11, 2025. So ito yung mga finailan ng kaso ni Baste, mga kababayan. Si DILG Secretary John B. Crimolia, Defense Secretary Gibo Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Justice Undersecretary Nicolas Felix T, tapos si General Romel Francisco Marvil, Police General Nicolas Diloso Torre, Marcos Lacanilaw, Anthony Alcantara, Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, and former PNP spokesperson and head of Directorial for Controllership General Jane Fajardo. So yan po mga kababayan yung final na kaso sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Iba kita niya, Mr. Maravillas, sa Ombudsman finailan ng kaso. Pwede din po sa Ombudsman para maimbestigahan po itong mga nirereklamo ni Baste. Ang Ombudsman kasi mga kababayan, ang function niya, mga kaso na pwedeng imbestigahan at i-recommend ng Ombudsman na file ng kaso sa regular courts, yung mga administrative complaints for misconduct, neglect of duty, or violation of ethics, mga criminal complaints for offenses cognizable by the Sandigan Bayan or regular courts, tapos cases involving grand corruption, sakop ng Ombudsman. So yung Ombudsman na after investigation, sila yung magre-recommend for the filing ng mga kaso sa regular courts. Kaya doon final, mga kababayan, ng mga abogado ni Baste. Kasi yung action daw, mga kababayan na ginawa mali, na diniliver si Digong sa dahig, sakop din yan po ng Ombudsman ang ganyang ori ng mga kaso or actions. Yan Anong mga uri ng acts or omissions are covered by the Ombudsman? Illegality or actions contrary to law, yan ang paniwala nila, or regulations. Unjustness, actions that are unfair, oppressive, and or discriminatory. Improper conduct, actions inconsistent with the general course of an agency's function. Inefficiency, failure to act or conduct oneself efficiently in official duties. Paniwala nila, hindi man na niya yan dapat ginawa ng DILG, ng DND, ng PNP. Malian niya kasi hindi na tayo member ng ICC, di ba? Pero member tayo ng Interpol. Yun ang hindi, mga kababayan, na foresee ni Digong na kaligtaan talagang ipinaintulot ng ating Panginoong
Diyos Ama sa langit kasi yung Diyos mismo pinagmumura ni Digong. Kaya ang nangyari, ipinaintulot ng Diyos na makalimutan niya na umalis po sa Interpol. Yun ang ginamit ng ICC. Ayon, checkmate si Digong. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. O di ba? Nakalimutan niyang umalis sa Interpol. Umalis lang tayo sa ICC para sana makatakas siya sa accountability. Ganon pa rin, mga kababayan, ang nangyari. But anyway, kayang-kaya to. Mga abogado naman po sila lahat. Other than yung mga members ng PNP. Sige po, abogado. Si John Vic, iwan ko kung abogado si John Vic, pero si Kwan abogado, DOJ Secretary, Boye Grimolia. Kayang-kaya nila ito, sagutin, mga kababayan. Ngayon, iba-iba yung reactions ng mga netizens po dito sa ginawa ni Baste. Sabi ni Cheska, ilang matinong brain cells pa ba ang gumagana dito? Sabi ni Josephine Velasco, that is right. Pero bakit kaya sa Ombudsman Mindanao? At nag-retire na pala yung Duterte appointee. Nag-retire na pala yung Duterte appointee na si Martires po. Mabuti na yan kaysa maghamon siya ng sampalan na di naman siya sumipot. Good luck, Barbie girl, appear. Sabi ni Benny Jan Tisado, maganda maging family lawyer nitong pamilya na to. Pag matagalan ng kaso, kahit walang wenta, sure agad kita. Sabi ni Abby B, mga walang kwenta. Ayan natin sila kung doon sila masaya. Di ba? Bagay ito po, distraction lang po ito sa issue ng confidential funds, flood control, scam, kung saan yung Davao, mga kababayan, despite the 21 billion pork barrel fund na nirelease ng kanilang tatay kay Pulong sa kanyang kapatid, binabaha pa rin yung Davao. Immediately, yung ating Pangulo, agad-agad na bumuo ng independent commission. Ngayon nga in-announce yung magiging chairman. At sabi ng ating Pangulo, ang iimbestigahan po the last 10 years. Sakop yung administrasyon ng kanyang tatay. Di ba? At walang pwedeng maiakusa yung mga DDS at mga Duterte na magiging bias yung independent commission. Kasi yung chairman na inappoint po, dating appointee ni Digong. O di ba? Walang rason sabihing bias at tinatarget lang yung mga Duterte. Yan po, si Andres Reyes Jr., yung chairman. Andres Bernal Reyes Jr., born May 11, 1950, is a Filipino lawyer who served as an Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines from 2017 to 2020. He was appointed by President Rodrigo Duterte, replacing Associate Justice Bienvenido Reyes. Siya ngayon ang chairman ng Independent Commission. Si Babe Singson, dating DPWH Secretary, dilawan. Nag-serve sa panahon ni Pinoy. Ito lang ang walang kulay politika. Independent si Fardo. Pero itong si Benjamin Magalong, mayor ng advisor, special advisor sa Independent Commission, ang leanings nito, dilawan at DDS. Chairman appointee ni Digong. Kaya pag nag-imbestiga ito ng flood control scam na nangyari sa previous administration, lalo na po sa Davao, kung bakit palagi pa ring binabaha, madidisarm yung mga propaganda narrative ng mga DDS. Kasi paano maging unfair sa kanila na appointee ni Digong, dati yung chairman? Napakatalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Laging inaakos ang bias. Ano maging bias? Bias siguro, por pabor sa inyo. Pero pabor sa administrasyon, wala po. Dilawan DDS po ang leanings ng Independent Commission.
O, di ba po? O ngayon mga kababayan, nag-react na si Boyeng Rimulya. Yan o. Sabi ni Boyeng Rimulya, forum shopping niya ito na ginagawa ni Baste. They want to make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. And ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to shoot down my candidacy as ombudsman. So will it shoot down, sir? May effect po ba yan sa clearance? We will still be doing. I think the truth is on my side. And just let it be. I will roll with the punches. May Forum shopping niya ito. Pagkatapos, ang intensyon nito ay para i-shoot down ang kanyang application na magiging susunod na ombudsman. Yung ginagawa po ng mga DDS, including yung kapatid ng ating Pangulo, si Amy. Nagpa-press con din si Amy. Ayan o. Sabi dito, Senator Amy holds press con. Maintains Secretary Boyeng Rimulya still faces a case and is not cleared to be shortlisted for nomination as next Ombudsman of the Philippines. Marcos refers to appeal she filed last week in connection with the Duterte arrest. Pagkatapos, sinigundahan ng another case, filed naman po ng mga abogado ni Baste. Tinatambakan ng kaso para may rason mga kababayan na sabihin disqualified na niya yan si Diniril na kasi ng ombudsman. Dinismiss yung kaso ni Amy, rinifile, tapos dinagdagan pa ng panibagong kaso. Iba naman yung nag-file, kaalyado niya si Baste Duterte. Halata mga kababayan na talagang ang intention i-discarril. Takot na takot to protect Sara Duterte. Mga kababayan ng maniobra ni Amy Marcos at pagkatapos, siyempre yung kapatid. Kasi pag naging ombudsman po si Boyeng Rimulya, malamang ang susunod na may kaso sa ombudsman si Sara. Di ba? Yun ang kinatatakot nila. Kaya mga suksok ito po. Suksok ng baraha ng mga kaalyado ni Sara Duterte. But anyway, ano pa man, si Sara Duterte, palubog ng palubog po sa ratings na gusto nilang ilaban bilang Pangulo sa 2028. Yan ang tinutulak nila. Yan ang tinutulak ni Amy Marcos. Dire-diretso na to. Paglubog ni Sara Duterte, 72% approval ratings, trust ratings ng ating Pangulo. Si Martin Romualdez, 62. 58 na lang kay Sara Duterte, 53. Nasa dulo na si Chis Escudero. Deserve na deserve nila mga kababayan ang pagbagsak na yan kasi wala mang contribution na maayos sa ating bansa. Lahat man lang pamimerwisyo. Hindi man serbisyo po ang ginagawa, perwisyo. Yes, din ng mga netizens. Todo kampi siya sa mga Duterte dahil sa may ambisyon siguro siyang maging presidente sakaling manalo si Sara at naging VP naman siya. Then siya naman ang tatakbo bilang presidente pag natapos na si Sara. Kaya nga, todo ingat at iwas silang ma-impeach si Sara para patuloy silang makapagasik ng lagim sa buong Pilipinas pag sila na ang nasa kapangyarihan. Mas gustuin ko pang maging presidente si Mr. Unsung hero na si Mr. Trillanes kaysa sa mga Duterte at mga kampo ni sabi ni Conrado Vidal, buhay pa rin pala ang pantasya ng walang hiyang ito. Sabi ni Alexander Alvarez, basta masasabi ko lang sa kanya, inggit siya kay First Lady Lisa dahil asawa ng presidente, siya wala. Si Gregory Sison, tigilan na sana ninyo pag-cover press statement nito mga DDS senators. Maraming news na importante kailangang malaman. Thank you po. Sabi ni Vidal, mukhang may ayaw mabisto. Sabi ni Eri, grabe sobrang takot maging ombudsman si Rimulya. Marami kasing makakalkal. Diba? Yan ang takot nila kay Boyeng Rimulya.